Hindi ka nabibili ng tocino kapag matutunan mong gumawa sa bahay. Mas maa-adjust mo pa yung tamis at mga ingredients na ilalagay mo dito. Welcome sa ika-10th episode ng Famous Pinoy Pasalubong Series. Today, tignan natin kung makukuha natin yung sweet, garlicky at caramelized flavor na hinahanap natin sa tocino. Gagamit ako dito ng chicken breast. Pwede kang gumamit ng pork or kung ano yung meat na gusto mo. Tapos hiwain mo lang yan ng manipis para madaling kumapit yung marinade na ilalagay natin. Para sa akin, yung importanteng element ng ingredients ng tocino is yung tamang balanse. So, lalagyan natin yan ng bawang, freshly cracked na pamintang durog. Tapos, pagsamasamahin na natin lahat ng mga ingredients ng marinade. Kung gusto mong malaman yung exact measurements na ginamit ko dito, comment mo lang yung homemade tocino. Lalagyan din natin yan ng pineapple bits. Yan. Tapos, sasama ko na rin yung juice nito. Para sa akin, hindi lang basta asukal yung nagpapakaramelize dito sa tocino. Lagyan mo yan nitong pineapple at makaka-help yan sa magandang caramelization mamaya. Once properly combined na lahat ng mga ingredients, ilagay mo na yan sa container para ma-marinate natin. At kung nakaabot ka sa part ng video na to, paki-comment naman mga ka-backyard kung saan bansa ka nakatira para nalalaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong video. I-marinate na natin to sa fridge ng 2 hours up to 24 hours, mas maganda. After 2 hours, ready na tayong magprito nitong tocino. Dito sa part na to, hindi ko muna siya iba-brown agad. Gusto ko lang munang maluto ng maayos yung chicken para habang nagre-reduce yung marinade. Since masabaw tong pinang-marinade ko, yan na rin yung ginamit kong pangsabaw nito. Mga 1/4 cup lang. Pero kung concentrated yung marinade mo, mag-add ka lang din ng tubig. Kapag nangalahati na yung tubig nito, pwede na natin itong lagyan ng mantika. Yan. Lagyan na natin ng mantika. And habang nauubos yung liquid, doon unti-unti nating nakikita yung pagkapit ng sweetness sa meat. At kung nakikita nyo, unti-unti nang nag-disappear yung liquid dito. At sa stage na to, sobrang bilis na lang yan mag-brown. And finally, eto na yung ating homemade Pampangas Best style tocino na nilagyan natin naman ng konting twist. Homemade Pampangas Best chicken tocino. Ganun. Kung nagustuhan mo tong recipe na ginawa ko for today's video, paki-like, comment, and share mo na rin. And don't forget to follow for more cooking videos like this. Hindi ko muna ito uubusin kasi isasama ko to sa ginagawa kong salad. Abangan nyo yan sa susunod na episode.